Praise the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus, O God. Yes, Lord Jesus. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hintayin pa natin yung mga ibang kapatiran na hallelujah, Jesus. Sa araw na ito, kapatid, praise the Lord. Let us draw nigh unto God today. Praise the Lord as sa will ng Panginoon na ibahagi ang word of encouragement. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Yes, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise God. Rejoices. Yes, Lord Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah, Jesus, O God. Praise the Lord. Praise God, Jesus. Thank you, O God. Praise the Lord. Praise God, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa binigay niyang pagkakataon sa akin na makapagbahagi ng word of encouragement. Praise the Lord. As you can see, sa title is, Give and it shall come back to you. So, mga kapatid, ang word of encouragement ko sa araw na ito is sa Malakay chapter 3, verse 8 to 12. Praise the Lord. Kung kayo may mga Biblia ay sabihin ninyo ko na basahin ang salita ng ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. Malakay chapter 3, verse 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering. Verse 9. We are coarse with a course, for ye have robbed me, even this whole nation. Verse 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Verse 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Verse 12. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your words. As we continue this word of encouragement, mga kapatid, let us bow our head and let us ask God na siya ang manguna sa atin kung bakit ito ang ipinadala ng Panginoon ng word of encouragement. Praise the Lord Jesus. Alam ko na tayo ay mga young people lang, pero na ang iba sa atin ay wala pang trabaho, pero ito ang salita ng Panginoon at hindi ko, hallelujah Jesus, na hindi ko pwedeng ipagkait din sa inyo ang nais ng Panginoon na ibahagi sa araw na ito. Let us pray to Jesus na buksan ang puso't isipan natin sa araw na ito. Lord, we ask, oh God, Jesus, in Jesus' name, Lord, help us, oh Lord Jesus, today na itong mga salita ninyo, Lord, hallelujah, Jesus, ang mangusap sa amin, Lord, sapagkat wala kaming ibang magagawa kung wala kayo sa amin, Panginoon, Lord. Tulungan nyo kami sa araw na ito na
Nabuksan mang puso't isipan namin upang lubusan namin maunawaan ang inyong mga salita, sapagkat kung ako lamang ang magsasalita, Panginoon, ay hindi, Panginoon ko, God Jesus, ito na ninanais ninyo, Panginoon, Lord. Let the Holy Ghost na nasa sa akin ang mag-speak, Panginoon, sa mga kapwa ko yung people, O God, Lord. Hallelujah. I give back all the glory and honor in your wonderful name, O God. In Jesus' name, O God. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Sa hapon na ito, mga kapatid, hallelujah, Jesus. Alam ko na ang word of encouragement ko sa araw na ito ay masyadong sensitibo, mabigat, dahil karamihan ang mga nagdi-deliver nito ay mga pastors. Pero after ko na malaman na ako ang araw na ito na magdi-deliver ng word of encouragement, nilid ng Panginoon ang mga verses na ito, and ilang araw na pinag-pray ko ito, and ito talaga ang binabahagi ng Panginoon sa hapon na ito. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan at sa kanyang kabutihan. Praise the Lord. Ano nga ba ang tithings and offering, mga kapatid? Ang tithes and offering, ito ang mga ikasampu na nadadagdag sa ating income or mga natatanggap nating mga blessings. Praise the Lord. So, may mga according to the Bible, may tatlong tao na nagpahayag na kung saan sila ay nagbigay ng kanilang and offering. Praise the Lord Jesus. Praise God. Sa Genesis chapter 14 verse 19 to 20. Praise the Lord. Basahin po natin. Praise the Lord Jesus. And Genesis chapter 14 verse 19. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. Verse 20. And blessed be the Most High God, which had delivered thine enemies into thy hand, and he gave him tithes of all. Praise the Lord. Kahit si Abraham pala, mga kapatid, ay nagbigay ng kanyang ikapu. Praise the Lord Jesus. Ngayon din sa Genesis chapter 28 verse 20 to 22. Genesis chapter 28 verse 20. And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. Verse 22, And this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth up unto thee. Praise the Lord. So kahit si Jacob, praise the Lord Jesus, ay nagbahagi din ng kanyang ikasampu. At ang pinakahuli na ibabahagi ko sa inyong kapatid, na kung saan, praise the Lord Jesus, ang isang rich man at yung, praise the Lord Jesus, yung isang rich man at ang poor widow women na nagbigay ng kanyang kasampu. Praise the Lord Jesus. Mark chapter 12 verse 41 to 44. Praise the Lord Jesus. Mark chapter 12 verse 41. And Jesus sat over against the treasury, and behold, the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. Verse 42, And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a party. Verse 43, And he called unto him his disciples, and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow had cast more in than all they which have cast into the treasury. Verse 44, For all they did cast into their abundance, but she of her what want did cast in all that she had, even all her living. Praise the Lord Jesus. So pinapakita dito, kapatid, na susukatin ng Diyos ay hindi sa laki o sa liit, kundi sa ating faithfulness at sa karapatan ng ating pagsunod sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Si kapatid, di ba, yung poor widow ang mas pinagpala ng Panginoon, na mas binigyan niya ng kung saan na pinapakita doon na mas
in-honor ng Panginoon yung pagbibigay niya dahil hindi sa laki, hindi sa liit, kundi yung sa faithfulness ng pagbibigay mo, kung ano yung nasa puso mo, kung bakit ka nagbigay sa ating Panginoon. Praise the Lord Jesus. Kasi, kapatid, kung titingnan mo na ang pagbibigay ay hindi laging sa binabase sa laki ng iyong, praise the Lord, dahil gusto mong may masabi yung tao sa'yo. Gusto mo mapakita sa kanila na ikaw yung mas nagbibigay. Kasi di ba sabi, Jesus loves the cheerful giver. Pero yun nga na halos lahat sa atin gusto nating magbigay sa Panginoon. Pero paano nga naman tayo makakapagbigay kung wala rin tayo? Pero yun nga ang sabi nga ng Panginoon na kahit kung ano yung kaya mong ibigay mo, kasi hindi naman laging sa pera lang tinitingnan ng Panginoon yung about sa tithings, kasi pwede rin sa panahon mo, oras mo. Halimbawa, wala kang pinagkakakitaan talaga. Ilan ba isang buong araw ba wala kang panahon para ibigay sa Panginoon? So yung ikasampu yung 24 hours na yun, pwede mong ibigay sa Panginoon. Gawin mo ang para sa Panginoon. Praise the Lord Jesus. Kung ikaw naman ay nagtatanim, yung ikasampu ng yung mga itinatanim, pwede mong ibigay sa Panginoon. Dahil sabi nga ng Panginoon sa, praise the Lord Jesus, na sa verse, Malaki chapter, verse, praise the Lord Jesus. Praise God. Sa Malaki chapter 8 verse 10, na kung saan sabi doon na ang bring you all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house. Praise the Lord. See, di ba mga kapatid, na ang pagbibigay pala natin sa tithes natin and offering is para sa gawain ng Panginoon. Kasi iniisip ng mga tao, pag nag-tithes and offering tayo, laging sa pastor. Ang pastor lang naman maikinabang yan eh. Laki-laki ng binibigay mo, pero kung lahat kaya kayo nagbibigay, di mayaman na yung pastor nyo. No, kapatid. Hindi. Yun ang thinking ng mga tao na hindi pa nakilala ang Panginoon. Hindi nila alam kung ano nga ba ang tithes and offering. Praise the Lord. Kasi hindi nila nababasa ang nakasulat sa Bible. Praise the Lord. Di ba kasi sabi doon, sa verse 8, will a man rob God? Yet ye have robbed me, but ye say, wherein have ye robbed thee? In tithes and offering. So malinaw, kapatid, na hindi ang tithes and offering dahil lang sa kagustuhan ng pastor. Hindi, kundi dahil iyon ay nakasulat sa Bible na kailangan nating ibigay ang ating mga tithes and offering. Praise the Lord Jesus. Praise God, Jesus, oh God. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Pasensya na mga kapatid. Talagang, hallelujah, Jesus. Kinakabahan ako, pero I put all my trust in Jesus na siya ang manguna. Dahil kinakabahan ako dahil sabi ko nga, Lord, talagang ito ba ang will ninyo na ibahagi ko, kasi mga saints ninyo ang kakausapin ko. Baka kasi may matamaan ako or may masakan akong mga kapatiran dahil mabigat itong salitang ito na ibabahagi ko. Praise the Lord Jesus. Pero bahala na ang Panginoon sa hapon na ito. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah, Jesus. Sana nating baliwalain yung salita ng ating Diyos sa hapon na ito. Praise the Lord. Let me tell you my own testimony, kapatid. Bago pa lang ako mag-ibang bansa, kinausap ko si Sister Gloria. Sabi ko sa kanya, kasama nun sila Pastor Nelson. Sabi ko, Sister Gloria, once na makapag-ibang bansa ako, pwede bang yung tithes and offering ko na ibigay mo ng buong buo kay Pastor? Kahit gaano kalaki ang palitan, ibigay mo. Praise the Lord. One time, praise the Lord Jesus. Nalaman ng mga kapatid ko yun. Sabi pa nila sa akin, laki-laki naman ang binibigay mo. Hindi nila alam na
Yun yung nakasulat sa Bible. Yun yung nais na nating ibigay sa kanya, kasi kung wala ang Panginoon, kung hindi natin ibabalik yung tithes and offering natin, tayo ay mapapahamak. Praise the Lord. Sabi nga 'di ba dito sa praise the Lord Jesus, sa verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes. Praise the Lord Jesus. And he shall not destroy fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before thine in the field, saith the Lord of hosts. And all the nations shall call you blessed, for ye shall be delightsome land, saith the Lord of hosts. Praise the Lord. Let me tell you my testimony, mga kapatid. Nasa ibang bansa ako for almost 6 years. Ang daming nangyari sa akin. Alam ko yung ibang kapatiran, alam na nila ang aking testimony. Pero purihin ang Panginoon dahil napakabuti niya hanggang ngayon. Pag naalala ko yung mga ginawa ng Panginoon dahil sa akin, pagiging faithfulness sa aking pagtatights and offering, grabe, hanggang ngayon na-amaze ako kung gaano kadakila, kabuti ang Panginoon, kung gaano siya katapat sa kanyang mga salita. Praise the Lord Jesus. One time, nung, hallelujah Jesus, namuntikan akong ma-rape noon. 2 a.m. in the morning, may nagtatry na magbukas ng pintuan. Pero nag-pray ako, Lord, layin niyo ako sa pamakan dahil, hallelujah Jesus, natatakot ako. Pero ang comfort ng Panginoon sa akin that time, napaka-buti niya, nilayin niya ako sa pamakan. Praise the Lord. And second, yun din yung time na nasa kasama ko ang aking kapatid na si Brother Jack. Nag-inuman sila sa kwarto ng mga kaibigan niya. Praise the Lord Jesus. And then bumaba lang sandali si Brother Jack. Praise God. Nakahiga ako noon. Nag-try siya na may gawin sa akin. Pero sabi ko, hallelujah Jesus, I rebuke him in the name of Jesus Christ. And thank God kasi ang proteksyon ng Panginoon, talaga napakabuti niya. Talagang naniwala ako sa kanya mga pangako na hindi ka mapapahamak, hindi ka ma-harm dahil kasama mo ang Panginoon, dahil siya ang nagbigay sa iyo ng hallelujah ng proteksyon, dahil naging faithful ka sa pagbibigay mo ng tithes and offering. Praise the Lord Jesus. At ang pinakahuli na testimony ko, kapatid, yung halos hindi ko ma-imagine kung anong nangyari dahil ang bilis ng pangyayari. Nabangga kami. Praise the Lord. And then after ilang minuto, binangga din kami sa likod. Na sandwich yung sinasakyan naming sasakyan. Pero purihin ng Panginoon, walang galos. Nakita nyo naman hanggang ngayon. Nandito ako, nakauwi ako ng Pilipinas. Kaya salamat Panginoon sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan. Praise the Lord. Kapatid, talagang ang salita ng Panginoon ay totoo. Kapag nagiging faithfulness tayo sa ating pagbibigay sa Kanya ng tithes and offering, kung sinusunod natin ang Kanyang mga pinag-uutos sa Kanyang mga salita, hallelujah Jesus, walang paglalagyan, walang pagsisidlan. Ang mga, sabi niya nga, di ba, praise the Lord Jesus, dito sa, praise God, sa Malakay chapter 3 verse 10, na kung saan, sabi niya, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Praise the Lord, diba kapatid? Napakaganda na ang sinasabi ng Panginoon kapag nagbigay ka, grabe, masiksik liglig, kumbaga 10 lang ng kinikita mo ang binibigay mo sa Kanya, pero yung pagpapala ng Panginoon, grabe, sobra-sobra. Nasabi niya nga, di ba, walang paglalagyan ng, hallelujah, walang pagsisidlan ng ibabahagi niya sa yung mga blessing. Praise the Lord. So, pinapakita doon na, mga kapatid, kung magtitiwala tayo sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang mga pangako, praise the Lord, hindi niya tayo pababayaan. Praise the Lord. Ito pa ang pinaka latest testimony ko, kapatid. Praise the Lord Jesus. Simula nung nag-COVID-19, praise the Lord,
Sabi ko nga, kasi nag-message yung HR namin sa Davao, sabi, magiging half na lang daw yung sahod namin since work from home na lang daw kami. And then, sinabi ko kay pastor yun, sabi ko, Lord, sabi ko, pastor, sabi ko, paano yun? Sabi ko, alhati na lang yung sasaudin ko, ang dami ring mga babayarin sa ating kumain. Siyempre, yung tithes, kumbaga, maliit na nga lang yung tithes, mababawasan pa, magiging kalahati pa. Pero, makita mo, kapatid, praise the Lord Jesus, na ilang linggo na nga ba tayo na dumadaan sa krisis na ito, pero purihin ang Panginoon dahil hanggang ngayon, buo pa rin ang sahod ko. Praise the Lord Jesus, at hallelujah Jesus, napakabuti niya, napakadakila niya, na hanggang ngayon, na pinapakita niya sa akin kung gaano siya kabuti, na simula nung hallelujah Jesus na nag-decide ako na dito ako magtrabaho, nag-decide ako na dito ako hallelujah Jesus, mag-stay sa Pilipinas. Praise the Lord. Before, sinisisi ko yung sarili ko dahil sabi ko, Lord, na before na nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi nakukulangan. Hindi masyadong namumroblema ang aming pastor dahil nakakapagbigay ako ng tithes and offering. Pero I cannot question you, Lord. Kasi ito yung kalooban nyo. And I thank God kasi ilang buwan pa lang ako dito sa Pilipinas noon. Nakahanap agad ako ng trabaho at hanggang ngayon, yun pa rin yung aking pinapasukan. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan dahil sabi nga, kung magiging faithful tayo sa ating pagda-tithes and offering, pagkakaloob ng Panginoon ng mga pagpapala na hindi mo inaasahan, na magugulat ka na lang kapatid. Praise the Lord. And yun nga mga kapatid, nasabi ko to sa inyo na hindi para magmalaki kami, magyabang, or sabihin na grabe naman si sister, porket nagbibigay siya, porket may trabaho siya, nagbibigay siya ng ganyan, ganito, ganyan. No, kapatid, I just want you to encourage na kahit sa maliit na bagay, kapatid, kung ano yung natatanggap mo na blessing, bigay mo sa Panginoon. Yung ikasampu. Kasi, yun yung nakasulat eh. Yun yung commandments niya. Praise the Lord Jesus. Kaya, kapatid, sa mga kapwa ko yung people na I do believe halos lahat naman ng mga brethren dito ay alam ang tithes and offering. At naniniwala ako na nagbibigay lahat. Praise the Lord Jesus. Praise God. Pero yun nga, sa ibang mga young people na pang trabaho, praise the Lord Jesus, I encourage you, kapatid, na once na magkatrabaho ka, huwag mong isipin na ang laki naman ng ibibigay mo sa Panginoon. No, kapatid, isipin mo na lang, sa 10 piso, yung siyam sa'yo, piso sa Panginoon. Malaki pa ba yun, kapatid? So, yun yung iiwan ko sa inyong kapatid na last words na kung saan wag natin sanang hayaan na hindi natin masunod ang ipinag-uutos ng Panginoon. Tingnan natin ito na blessing na kung saan, kapatid, ang Panginoon ay handa niyang ibigay ang mga pagpapala. Basta handa rin tayo magbigay sa Kanya. Kaya nga, di ba, sabi sa kanta, give and it shall come back to you, good pleasure. Sorry, hindi ko masyadong kabisado yung kanta, pero praise the Lord Jesus. Basta pag nagbigay tayo sa Panginoon, huwag natin questionin kung saan mapupunta ito. Bagkus, isipin natin kung hindi dahil sa Panginoon, wala tayo. Kung hindi dahil sa Panginoon, wala tayong trabaho. Kung hindi dahil sa Panginoon, baka wala na tayo dito sa mundong ito. Kaya nararapat lang na ibalik natin sa Kanya ang lahat ng ating natatanggap, lahat ng nag-i-increase sa atin. Ibalik natin sa ating Panginoon. Huwag tayong matakot sa sasabihin ng iba. Huwag tayong matakot sa sasabihin ng mga kapatid mo, ng magulang mo. Praise the Lord. Basta ibigay mo kasi yun yung manindigan ka, kapatid. Kung paano ka naninindigan sa Panginoon ngayon, manindigan ka rin
sa pagta-tithes and offering. Praise the Lord Jesus. So mga kapatid, hindi ko na papahabain pa. Hallelujah Jesus. Nawa sa araw na ito na salita ng Panginoon ang Hallelujah Jesus ang mangusap sa inyo. Praise the Lord. Na pag nilay-nilayan ninyo ang mga bagay na Hallelujah Jesus na ipinabahagi ng Panginoon sa hapon na ito. Praise the Lord Jesus. I hope and I pray mga kapatid na sa hapon na ito ang Panginoon na ang kumilos sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. May the good Lord bless us all. To God be all the glory and honor. Thank you, Jesus. Praise the Lord.